Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 miyembro ng NPA sumuko sa Samar at Northern Samar. Kampo ni Duterte humirit ng apela sa ICC ruling. 3 judges sa trial pinangalanan na 22 million pesos ng halaga ng tanim na marijuana winasak sa Cordillera. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 2 hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Grupo CTG ang kusang loob na sumuko sa mga otoridad sa magkahiwalay na lugar sa Samar at Northern Samar noong Abril 29. Kinilala ang mga ito sa mga alias na Inday, 54 anyos at residente ng Calviga, Samar, at J, 29 anyos na magsasaka mula sa Lope de Vega, Northern Samar. Kapwa umano kabilang sa unit militia ng mga grupong may kaugnayan sa NPA. Voluntaryo ring isinuko ni alias J ang isang rifle grenade. Ayon sa Police Regional Office 8, naisagawa ang pagsuko sa tulong ng koordinasyon ng mga police at intelligence units sa rehiyo. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang dalawa habang inaalam din ang posibilidad na mapasama sila sa reintegration program. Humirit ng apela ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Appeals Chamber kaugnay ng naging desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1 na nagkumpirma sa kinakaharap niyang kasong crimes against humanity. Sa inihaing mosyon, kinwestiyon ng defense team ang April 23 ruling ng Pretrial Chamber na nagbigay daan sa formal na pag-usad ng paglilitis laban kay Duterte kaugnay ng 3 bilang ng crimes against humanity. Ayon sa mga abogado ni Duterte, nagkamali umano ang Pretrial Chamber sa paraan ng pagbabalangkas ng mga kaso at sa kakulangan ng malinaw na batayan ng ebidensya sa pagkumpirma ng mga sakdal. Babala ng kampo ng dating Pangulo, kung hindi agad papayagan ng apela, maaaring magtuloy ang kaso sa anilay malabong legal at factual na pundasyon. Samantala, napili bilang presiding judge sa trial kay Duterte si Judge Joanna Corner ng United Kingdom. Kasama rin sa panel si Judge Nicolas Guillou ng France at Kibong Paik ng South Korea. Inaasahang masisimula ng trial bago matapos ang kasalukuyang taon. Mahigit 22 million pesos na halaga ng tanim na marijuana ang winasak ng pulisya sa magkahiwalay na anti-drug operations sa Cordillera noong Abril 29. Sa Tinglayan, Kalinga, nadiskubre ng mga operatiba ang tinatayang 54,000 na fully grown marijuana plants na nakatanim sa gilid ng bundok na may lawak na nasa 5,400 square meters. Tinatayang nasa 10.8 million pesos ang halaga ng mga ito at agad ding binunot at sinira sa lugar. Samantala, nasa 60,000 fully grown marijuana plants naman ang winasak sa Barangay Palina, Kibungan, Benguet na may tinatayang halagang 12 million pesos. Isinagawa ang operasyon sa ilang plantation sites sa liblib na upland area. Ayon sa Philippine National Police, bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na pagtatanim ng marijuana sa malalayong lugar sa Cordillera. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.